Dito sa video ito mga lodi, may aayusin tayo na motor na iniwan dito sa atin. Unang problema dito mga lodi, yung kanyang battery. So ang ginawa ng may-ari, yung battery inalis dito sa compartment at nilagay dito sa sako. Ayun yung battery. Ang ginagawa ng may-ari, china-charge para umandar yung motor. Kapag wala na yung battery, automatic titirik ito. Pangalawa, itong kanyang socket ng regulator. Kung mapapansin natin, wala na yung regulator dito sa motor. Ang ginawa kasi dito, tinanggal ang dahilan na sunog. Kaya ito ang dahilan kapag wala nang laman yung battery, tumitirik yung motor kasi wala na nga yung charger nito. Yung tinatawag na regulator. Kapag wala na yung regulator, automatic kapag nalobat yung battery, titirik na kasi wala na mag-charge. So ang gagawin natin dito, papalitan natin ng full wave or 5 pins na regulator at magka-convert tayo sa kanyang stator. Gagawin natin full wave yan, okay? Ang sabi ni sir, yung may-ari dito, i-full wave na lang, okay? Ang motor na ito mga lodi, ito ay SYM. So hindi ko alam kung anong klaseng SYM to, 125 ba or 150. Ang importante dito mga lodi, paano natin malalaman kung half wave nga ang motor, okay? Para i-convert sa full wave. So dito sa harap ng bahagi ng motor mga idol, ito yung lagayan or socket ng stock na regulator. So makikita natin may 4 na wire. Red, white, yellow, and green. Okay, so sa madaling salita, kapag 4, madalas, karamihan, yan po ay half wave. Okay. Dito sa wiring color coding niya mga lodi, itong dilaw, ito ay yung papuntang headlight. Okay. Supply ito papuntang headlight. Tapos yung puti, ito naman yung charging. Galing stator, papuntang regulator, ito yung white na to. Okay. Tapos yung red, ito naman yung connection papuntang battery para mag-charge yung battery. Tapos itong green, ito yung negative. Okay. Pagdating dito sa kanyang stator mga lodi, ito yung napansin ko nung binaklas ko siya mga lodi. So ang kapal ng dumi, ayun oh, grabe. Ito ang isang dahilan kung bakit hirap mag-push start or mag-start yung ating motor. Okay, dito sa magneto, kitang kita nyo naman kung gaano kadumi. Tapos dilinisan na rin natin to mamaya. And then dito sa kanyang stator, kita nyo naman kung gaano kadumi. Ayun oh, punong-puno ng grasa at alikabok. Grabe. So bago natin i-full wave yan, siyempre hindi natin makikita kung ano mga kulay ng wire. Siyempre lilinisan natin yan, okay? So ang gagawin muna natin, babaklasin yung stator, tapos linisin natin para ma-full wave, okay? So babalikan ko na lang kayo mamaya kapag magka-convert na tayo ng wiring or coil dito sa kanyang stator. Alright. So after natin malinisan mga lodi, ito na yung itsura ng ating stator. Ayan, so goods na, tsaka kitang kita na yung kulay ng wire sa loob. Ayan. Tapos ito naman yung ating magneto, yung dating sobrang kapal ng dumi, malinis na rin. Ayan, so hindi na mahirapan yung makina dito para mag-start. Alright. So dito mga lodi, aside doon sa ating tinuro kanina kung paano malaman yung half wave or full wave dito sa socket ng regulator through wiring, kung sakaling color coding lang yung alam nyo para malaman kung half wave or full wave, ang isang paraan pa para malaman natin mga lodi sa stator, may dalawang tools tayo or device na pwedeng malaman kung half wave yan or full wave. Una, itong test light. So ang test light na to applicable lang kapag yung ating stator hindi pa nakabaklas doon sa kanyang gilid at umaandar pa yung makina. Okay, so sa case na to, hindi na pwedeng paandarin yung motor kasi nga yung ating stator at magneto nakabaklas na. So ang pangalawa nating gagamitin, ito nga yung multimeter. Sa multimeter, kaya nating malaman kung half wave or full wave yung stator kahit nakabaklas yung stator o kaya naman kahit nakakabit pa yung stator at umaandar pa yung makina. Okay? So paano nga ba malalaman kung half wave or full wave yung stator na ginagawa mo? So gito lang mga lodi.
Ito yung wiring socket ng stator. Itong kulay green, white at yellow. Ito naman, itong red na may lining na black. Okay, so ito yung primary. Tapos yung blue na may lining na yellow, ito yung galing pulser. Okay, ayan mga lodi. Ayan. So dito tayo mag-focus mga idol sa wire na to. Yellow at white. So dito mga lodi, ang gagawin nyo, babasahan nyo ito ng multimeter para malaman kung half wave or full wave. Pero sa stator na ito mga lodi, half wave ito. Kung wala pa kayong idea, tapos hindi nyo alam paano magbasa through wire color coding, tuturuan ko kayo sa multimeter. Okay, so sa multimeter, isiset natin yung ating selector sa continuity. Alright, yan. Or kahit anong multimeter yan, continuity mga lodi. Tapos, kapag naset nyo na yan, etong positive probe ng ating multimeter, dito natin yan itutusok sa white wire. Okay, white, dito tayo sa kabila. White, ayan. So ito nakatusok na mga lodi. Tapos itong negative probe sa body ng stator. Ito yung pamamaraan kapag magte-test tayo ng half wave. Kapag tumunog, half wave to mga lodi. So ayun mga lodi, nagbibip yung ating multimeter. Narinig nyo ba? Okay. Pagkatapos nyan, yung isusunod naman natin itong dilaw. Ayan. Dilaw. Yung positive probe dito sa dilaw. Okay, tusok natin yan. Okay. Tapos yung negative probe ng ating multimeter dito sa body ng stator. Kapag tumunog, half wave. Ingay. Wait lang mga lodi. Pang marumi. So dahil hindi natin nababasa dito mga lodi yung contacts dito sa socket, possible na napakarumi na nito. Ang gagawin nyo lang para masigurado nyo kung half wave or full wave yung stator, dito na kayo rerekta sa dalawang wire na to. Ito yung kulay white, itong kabila naman kulay dilaw. Okay, so dito rin yan mga lodi, ito rin yung wire na to. Yan, white at dilaw. Okay, so dito mga lodi, unahin natin yung ating white wire. Ito yung white wire mga lodi. Ayan. Positive probe ng ating multimeter dito sa white wire. Ayan. Tapos yung ating negative probe dito sa body ground ng ating stator. Dapat kapag tumunog yung ating multimeter, ibig sabihin half wave. So ayan. Okay, so half wave yung isang linya mga lodi. Tapos dito naman tayo sa yellow wire. Okay, yung yellow wire ito mga lodi. Yung positive probe dito sa yellow wire, ayan. Tusok natin yan. Dapat magkadikit mga lodi. Tapos yung negative probe ng ating multimeter sa body ground dito sa bakal ng stator. Dapat tumunog. Kung tutunog, half wave pa rin yung mga lodi. Yan. So narinig nyo ba? Ayan. Okay mga lodi. Okay. So narinig nyo naman yung beep mga lodi. Yun o. So ibig sabihin half wave ito. So pagkatapos nyo na-check mga lodi at na-confirm nyo na half wave, ang susunod natin gagawin dito sa motor ng SYM, yung stator, unang-una yung gagawin mga lodi kapag nag-full wave kayo, kung hindi nyo kabisado yung stator, ang
ang una nyo pupuntahan, yung negative. Okay. Malalaman nyo kung saan dito yung negative na coil. Dito mga lodi, kung mapapansin nyo dito sa ating gilid, wala kayong makikitang coil. Okay. So dito sa bandang itaas, ito siya. Okay. Dito naman sa kabila, wala kayong makikita dyan. Ayan. Kapag dito sa kabila, ayun, mapapansin nyo na yung nakahinang na to tapos may coil. Ayan. Ito yung palatandaan ko na ang coil na to ay negative. Kasi yung parts na to mga lodi, yung bakal na yan at bakal na to, connected yan dito. So, sa akin, ito talaga yung way ko para malaman na itong coil na to ay negative. Kapag nalaman nyo na or nakita nyo na yung parts na to, putulin nyo yung coil na to na nakahinang dito. Okay? Yung coil na to, aangat nyo. Okay? So kapag naangat nyo na yan, dyan muna. Ang susunod yung gagawin, itong yellow wire. Okay? Yellow wire yung gagalawin nyo mga lodi. Yung white wire, hayaan nyo na yan. Wala tayong gagalawin dyan. Okay? Yung yellow wire na to, aalisin mo rin yan sa pagkakahinang dyan. Okay? So kapag naalis mo na yan, dyan mga idol, yung yellow wire at yung coil, idugtong mo. At yan yung gagawin natin mamaya. Okay, tara. So ito na mga lodi yung puputulin natin. Ito yung coil na to at itong yellow wire na to. Okay, so putulin natin mga lodi. So gagamitan ko lang ito ng cutter. Tapos pupukpukin ko mga lodi para maghiwalay. Ayan. So ganyan lang mga lodi. So ayan, putol na. Check natin. Ayan, naangat na mga lodi. Oh. Okay, so ito yung ikakabit natin dun sa dilaw na wire. Ayan. Okay, so naangat na natin. Ayan mga lodi, naangat na no. Tapos yung susunod din puputulin ito. Ayan. Putulin natin ito mga lodi. Okay. Ganito ipagputol natin para hindi madama yung green na wire. Ayan. So mga lodi, putol na rin. Okay. Ayan o. Okay. So yung wait lang. Yan. Ang susunod natin gagawin, yung yellow wire na to at yung coil na to, ipagdugtong natin. Gamitan natin ng extra na wire. Okay, so tara, let's go. So ang gagawin nyo mga lodi, dahil bawal ito na i-twist lang, dapat yung coil na ating binaklas, hihinangin natin. Okay? Yan. So, ang gagawin nyo muna mga lodi, aalisin nyo yung coating. Yan. So, hindi kasi didikit yung ating panghinang kapag may coating. Alisin nyo muna yan. Di ba kayo nagtataka mga lodi? Di ba ito yung pinaka main supply power ng ating motor? Minsan, di ba nalulubog ito sa tubig? Hindi ba kayo nagtataka na hindi nagkakaroon ng problema kahit nalubog ito sa tubig? Ang dahilan dyan, dito sa coating. Itong coil na to, may coating yan. Kaya hindi siya nagkakaroon ng contact sa ground kahit malubog yun sa tubig. Okay? So, alisin mo natin yung coating niya mga lodi. Sabay hinangin natin. Okay? Tapos dito naman sa kabilang wire, saan ba to? Sundutin na natin to mga lodi. Dito natin padaanan sa kabila. So sundutin ko lang to mga lodi. Dito natin papadaanin sa likuran. Hirap eh, mixi na kasi. Up, tigas ah.
Balatan ko na nga ito. Makita. Grabe, sobrang lutong na ng harness. Yan. Ito siya mga lodi. Palabas natin to dito sa harness. Yan. Okay. Yan. So dito tayo mag-wiring. So dito natin, ang gagawin natin dito, yan, dyan siya, dyan, dito, tapos dugtong natin dito sa coil. Okay, balatan natin. So mas maigi dito mga lodi, huwag nyo itong gawin kapag wala kayong panghinang mga idol ha, kasi sayang yung gawa nyo. Dapat nakahinang. Nipis ng wire oh. Mas makapal pa yung ikakabit natin eh. Yan. So dudugtungan natin itong mga lodi kasi hindi na ito kakasya dun sa coil na ating pagdudugtungan. Okay, so ito yung wire na gagamitin natin mga lodi, makapal. Yan. Alright, so hinangan muna natin tong isa. Okay, well, saan ka na? So hinangan muna natin itong mga lodi, yung wire. Nakakaroon ba? Hala, wait lang. Tapos dito naman sa isa, sa wire na ating idudugtong. Ayan. Okay. Tapos dugtong natin yan sila dalawang. Idugtong natin sa silang dalawang mga lodi. Ayan. Angat. Siguraduhin yung mga lodi na hindi kakalas tong dalawa na to kapag kinabit nyo na sa makina. Ay, sorry. Sobrang na ito. Yan. So goods na yun mga lodi. Hindi na to kakalas. So ang gagawin natin dyan, maglalagay tayo ng electrical tape at yung sinkable tube. Okay, so ito mga lodi, electrical tape natin.
Aside sa electrical tape, lagyan pa natin ng shrinkable tube para double protection tayo. Yan. Yan. Okay. Tapos pinitin natin. Yan. Okay, so solid na solid yung gawa natin mga idol. Kita nyo naman. Sa bawal kasi ito mag-contact sa ground ng ating stator. Yan. So after natin to na gawa, ano? Dito mga ulit. Yan. Okay, dyan. Tapos dito sa coil. Ganun. Yan. O, diba? Yan mga lodi. Putulin natin. Tapos barat tayo. Tanggal natin yung mga dumi-dumi yung wire. Ayan. Tapos hinangan natin yung kabilang dulo ng coil. Ito. Hinangan natin mga lodi. Ito. Hinangan natin yan. Mikit ba? Ayun. Magkaroon. Akala ko hindi na dikitan eh. Nakita sa video ah. Sorry. Ayan. So ipagdudugtong natin tong dalawa. Yung wire na ating ginawa at yung coil na pinutol natin. So dapat magdudugtong yung dalawa na yan. Init. Uy, dinamutong video. Oh, init. Sa mga loli, nagdugtong na. Lagyan natin ng electrical tape ulit. Kung kayanin natin mga loli. Ito ba nangyari ito sa ating video? Tumabingi na to. Ayan. Lagyan natin yan. Para hindi mag-contact sa ground. Tapos shrinkable tube. Ayan. Okay, yun diba? Kitang-kita nyo naman yung ating gawa. Kitang-kita nyo naman yung gawa natin. So initin natin ulit para kumapit yung tube.
So yung mga lodi, tapos na tayo mag full wave. So ang gagawin natin dito, ayusin natin yung wire. Dapat yung wire na to, hindi to lalagpas dito sa kanyang bakal ng stator. Okay, so tara. Tatalian natin to ng cable tie. Alright. Yan. Ang importante lang mga lodi, yung wire na pinaggagawa natin, hindi lumagpas dito. Kasi dito umiikot yung magneto mga lodi. Dito sa taas. Okay, tapos susunod natin itong isa pa. Ito. Lagyan pa natin ng cable tie yan. Yan. Okay. Yan. Tapos ang susunod, okay, so okay na. Okay na mga lodi. So good sa mga lodi, ang gagawin na natin dito, ikakabit na natin to sa kanyang gilid. So tara, let's go. So yun mga lodi, nakabit na natin yung stator dito sa gilid. Tapos, ang gagawin natin dito, final checking. Okay, so yung kanina, yung bago tayo mag full wave, yung yellow wire na to at white wire, kapag nilagay natin yung positive probe dito sa yellow wire or white wire, tapos yung negative probe itutusok natin dito sa negative or body chassis ng stator, ang nangyayari sa multimeter, tumutunog. Okay, so half wave yun. So ngayon, paano natin malaman na yung ating kinonvert dito sa stator is tama or correct, precise, or yung tinatawag na full wave na natin? Okay, so dito mga lodi, isa-set natin ulit yung ating multimeter sa continuity. Ayan. Tapos yung positive probe dito sa ating white wire. Ayan. Tapos yung ating negative probe sa body ground ng ating stator. Tapos tutunog yung ating multimeter kapag half wave. So dito mga lodi, napapansin nyo na wala na. Hindi na tumutunog yung ating multimeter at wala na ring reading. So ibig sabihin, na-convert natin to ng full wave. Okay? So para ma-confirm na naka full wave na talaga ito, yung ating positive probe mga idol, nakatusok pa rin yan sa white wire. Okay? Tapos yung negative probe ng ating multimeter, itutusok natin sa yellow wire. Dapat tutunog yung ating multimeter kasi naka full wave na ito. So tara, let's go. So ayan mga lodi. Ayan. So ibig sabihin mga lodi, goods na goods yung ating kinonvert na full wave dito sa stator. Okay? Ayan. Yung dating yellow wire, ito yung supply ng ilaw dati. So ngayon, kinonvert na natin ito ng full wave. Ang yellow wire na to ngayon mga lodi, hindi na supply ng ilaw, kundi charging na rin ito. Bukod sa white wire is charged, yung dilaw charge na rin. So ibig sabihin, dalawa na yung mag-charge sa ating battery, from stator to regulator to battery. So ibig sabihin, hindi na malulobat ang inyong motor dito kapag nilagyan nyo ng mini driving light, loud horn, etc, etc, etc. Okay, so ang gagawin natin ito mga lodi, ikakabit na lang natin yung mga pinagbabaklas natin dito, tapos magka-convert tayo dito sa harap ng regulator. Okay, so tara, let's go. So yun mga lodi, nakabit na natin yung kanyang fan. Okay, so dito sa bandang loob ng kanyang makina or sa taas ng kanyang makina, makikita natin yung harness na pinagbabaklas natin. So ibabalik lang natin yung mga lodi. So dito yung socket na to mga idol, ibalik lang din natin. Tapos yung dalawang bullet terminal, i-color coding nyo na lang. Ayan. Tapos dito sa supply ng ating primary. Okay, tapos ito naman sa pulser. Okay, so dito na side sa harap, dito tayo magko-convert ng regulator. Ayan mga lodi. Pagdating naman dito sa
regulator na ating ipapalit or ikakabit, meron itong 5. Okay? So ganito siya mga lodi. Alisin lang natin to. Tapos bawasan natin to ng ayan. Okay. So ayan mga lodi. Alright. So dito magko-color coding tayo mga idol. Balatan muna natin yung mga wire niya. Okay. Dito sa brand na binigay ni Sir, hindi ito lihuwa. So ito yung brand niya. Okay, so ayan. SCL yung brand. So kung lihuwa yung gamit nyo, same lang naman yan mga lodi. Okay, so ito yung gagawin natin susunod. Dito sa red wire at black wire, pagsamahin nyo na yan. Ayan. Ito yung pamamaraan ko mga lodi. Subok na ito. Okay, kung may iba kayong pamamaraan, go mga idol. Okay, so sa akin, ito yung pamamaraan ko. Subok ko na ito mga lodi. Kadalasan sa mga black wire, nakakonect sa susian or sa accessories line. Dito sa akin, sinasama ko na sa positive ng battery. Yung kulay red. Okay. So yung mga lodi, maghihinang muna tayo. Tapos ituturo ko na sa inyo yung connection. So heto na yung wiring connection niya mga lodi after natin mahinang. Okay? Dito sa 5 pins regulator, yung red wire at black wire na pinagsama natin, kinunik naman natin sa red wire na galing stock na regulator. Ayan. Tapos dito naman sa 5 pins na regulator, dito sa yellow wire, nakakonect ito sa white wire na galing sa stock na regulator. Okay? Tapos dito sa pink wire na 5 pins na regulator, nakakonect naman yan sa yellow wire na galing na stock na regulator. Okay? Tapos dito ulit sa 5 pins na regulator, dito sa green wire, ayan. Yung green wire mga lodi, nakakonect yan sa green wire ng stock harness ng regulator. So yan lang mga lodi, paano mag-convert ng half wave to full wave na regulator. Tapos nag-convert din tayo ng stock half wave na stator to full wave. Alright. So dito mga lodi, so baka nagtataka kayo, oy boss, master, bakit yung iba, yung black wire, kinukunik yan sa accessories line or sa susian na wire? Okay, so ganito yung mga lodi. Either i-connect mo to sa susian or pagsamahin mo dito sa red wire, same lang po ang proseso. Okay, so yun lang mga lodi. So pagkatapos ito, babalutin natin ng electrical tape. Tapos susukatan natin ng voltahe yung battery kung ilan na nga ba ang nilalabas na kuryente. Okay, so tara, let's go. So ito na mga lodi yung after tayo mag-convert ng regulator na full wave at nag-convert tayo ng coil dito sa stator, ginawa natin full wave. Okay, so subukan natin mga lodi kung umaangat na ba yung voltahe na kanyang motor. So kapag nakapatay yung makina, nasa 12.4. So subukan natin paandarin. On natin mga lodi. So drive natin.
So yung mga lodi, nung tinetesting to natin kanina, pumapalo lang yung battery na 13.1 volts. Kahit naka-revolusyon na tayo, 13.1 pa rin. So subukan natin magpalit ng battery. Ito yung battery na gagamitin natin galing sa click. Kung papalo na ba ng 14. Tara. So ito na yung isang battery na kinabit natin mga lodi dito sa SYM. Itong battery na to galing to sa Honda Click, kinabit natin. Kasi dito sa battery na to, yung kanya sa SYM, kapag naka-rev yung motor, pumapalo lang hanggang 13. Susubukan natin magpalit ng bago. Duda ko kasi may problema na itong battery niya. So ngayon, gagamitan natin ng multimeter yung ating pagde-test. So dito, isa-set natin sa DC yung ating multimeter. Ayan mga lodi. Tapos yung positive probe ng ating multimeter sa positive ng battery dito sa red. Tapos itong black ng ating multimeter, ito yung negative sa negative ng battery. Ayan, so dito. So yung battery niya is nasa 13.3. Okay? Yung karga. Ayan. So subukan natin i-post start mga idol kung papalo na ba ng 14. Kasi dito sa battery ng SYM nasa 13 lang. So start natin. Ayan. So idle 12.7, 12.8. So i-rev natin mga lodi. Ayun, pumapalo ng 14. 14.1, 14.2 yung pinakamataas. Ayan o. So hindi lang natin marev ng maigi mga lodi kasi matutumba yung motor. Wala kasi itong center stand. Tatakbo kasi ito mga lodi. Ayan o, 14.3 pinakataas. Okay. Wala na tinataas mga lodi. Okay. So ibig sabihin mga master, mga lods, mga paps, working na yung ating pagka-convert dito sa regulator at sa kanyang stator. So walang naging problema kasi pumapalo ng 14. Kung hindi papalo ng 14 yan, doon pa lang sa multimeter malalaman natin kung may problema. So ayun na mga lodi, kung paano mag full wave sa SYM na motor. Hindi ko alam kung ito ba yung brand niya. Ito ba yung model niya mga lodi? GBL SYM. I think yan yun eh. Ay ito nga oh, GBL. So GBL na SYM na scooter. Kung paano mag full wave, sundan nyo lang sa ating tutorial. Alright. So this is Light Moto mga katropa, mga lodi. Ride safe and God bless. Don't forget to subscribe on my YouTube channel. Follow on my Facebook and TikTok, Light Moto rin. Alright. Bye-bye. Siya nga pala mga idol, ito yung regulator niyo doon sa SYM. Ayan, kitang-kita nyo naman yung nangyayari, sunog na sunog. Okay, so kaya nag-decision siya na i-full wave na lang. So maliban doon mga lodi, yung may-ari ng motor na yan ay walang-wala po talaga. So ang ginawa niya mga lodi, ito binigyan niya ako ng stator. So swak naman dun sa kanyang motor. Ito yung magiging pangbayad. So dahil walang wala siya talaga mga lodi, para lang maayos ang motor niya, ito yung ibabayad niya sa akin. So gagawin ko dito mga idol, imbis na tatanggapin ko, ibabalik ko to sa kanya. So sa mga walang wala talaga mga lodi, yung kapos na kapos, PM nyo lang ako. Handa naman akong tumulong. Katulad dito mga lodi, walang wala. Hindi naman tayo naglabas ng mga piyesa. So ang ginawa ko lang dito, mag-install, mag-convert ng regulator at stator. So hindi na tayo bumili ng piyesa, sagutan ng customer. So dahil wala siyang pambayad ng labor, binigyan niya ako ng stator pangbayad bilang kapalit bayad. So ibabalik ko to sa kanya. Kung sakaling balang araw magkaroon ng problema yung kanyang stator, meron siyang pamalit. Okay, so sa mga
nagigipit, walang budget, paki-PM na lang ako mga idol. Handang-handa tayo tumulong para dyan. Okay?